Magandang umaga guys. Magandang umaga. Nag-vlog nga akong ito Biblia to guys. Biblia. Dili na to ibaliwala ito guys, yung Biblia. Kaya ang Biblia mao na nagbigay buhay sa atin nga matuto tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung wala ang Biblia, hindi natin alam kung bakit nandito tayo sa mundo ng mga tao. Kaya naging tao tayo. Bakit naging tao tayo? Para magsunod sa kautusan ni Kristo. Ang akong impormasyon sa inyo ha guys, yung kang Kristo nga kautusan. Wala na yung kang Moises, hindi na yun. Kang Kristo na. Okay. Paano natin makilala si Kristo? Maniwala tayo nga si Kristo nagpunta dito sa sanlibutan para sa pagtubos sa mga kasalanan ng mga taong makasalanan. Lahat tayo makasalanan. So, tinubos tayo. Maliban yung mga banal dati nga nangamatay na, banal yun sila. At saka yung mga guys, yung mga kasalanan nga nangamatay na, hindi natin alalahanin. Kasi sa nabasa ko dito sa Bible guys, nabasa ko dito sa Biblia, si Kristo pala pagkamatay niya sa loob ng 3 araw, ngit-ngit man guys. Dito tayo guys, banda ay dilim guys, dilim. So diha banda tayo, yan, magngit-ngit, magdilim. So guys, yung pagpunta pala ni Kristo dito sa sanlibutan para tubusin ang ating mga kasalanan. So sa panahon ng Kristiyano, so ibig sabihin yung una nga kautusan nga gihatag sa Dios sa kang Moises para sa mga Israel doon sa Kanaan, yan ang hindi natupad sa mga tao dati. Kaya nagpunta si Kristo dito sa sanlibutan, pinapunta sa kanyang Ama para itubos ang lahat na mga tao na hindi nakasunod sa kautusan ni Moises. Kasi klarong-klaro naman na sa kautusan ni Moises walang aariing ganap sa kautusan ni Moises. Mabasa dito, walang aariing ganap sa kautusan ni Moises kasi hindi naging ganap lahat. Pero sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, mga tao, gibigay niya ang iyahang kaysa isang anak dito sa sanlibutan para itubos ang hindi nakasunod sa kautusan ni Moises. Kay nakasulat, walang aariing ganap sa kautusan ni Moises. So doon tayo
aariing ganap sa kautusan ni Kristo. So, si Kristo nagpakamatay sa krus, pinatay siya ng mga taong Hudyo, tapos namatay siya dahil sa kasalanan sa lahat nga hindi nakasunod sa kautusan ni Moses para maging perfect. So, naging ligtas na tayo lahat. Pero may kautusan siya nga dapat sundon. Sabi ni Kristo, lakaran ninyo ako at sundin ninyo ako, kay walang makapunta sa kaharian sa aking Ama pag hindi sa pamamagitan ko. Yan guys. So, may sundin pa tayo. Kautusan ni Kristo. Ano ang kautusan ni Kristo ngayang giiwanan dito sa sanlibutan? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Yan ang kautusan niya, iyang palit sa kautusan ni Moses. Yung kautusan ni Kristo guys, natupad ang lahat ng mga gawaing banal sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Sabi ng Panginoon, walang laktawan na kautusan, kahit isang kudlit, isang guhit, hanggang ang lahat matupad. Tuparin talaga ang kautusan ni Kristo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa tao, kapwa. Yun lang ang pinakamalaking utos at wala nang iba. Kung paano natin iniibig si Jesucristo, tuparin natin ang iyang kautusan nga ibigin ang kapwa-tao. Yan ang tunay na kautusan. Ang kautusan ni Kristo, ibigin ang kapwa-tao. Pati kaaway, ibigin. Lahat, walang tangkilikin na tao. Walang basta magsunod lang tayo sa kautusan. Yan ang kautusan nga importante sa atong kapanahonan ngayon. At lang ako, parang kuha na ako guys sa mga tao nga hindi nakaunawa sa kautusan, nga sa akala nila guys, ang kautusan ni Moses at ang kautusan ni Kristo naghalo. Hindi naghalo. Lahat na kautusan ni Moses walang aariing ganap. Isabi naman sa iba guys, ang kautusan ni Moses yung halad sinunog lang. Saan mabasa mo? Lahat na kautusan ni Moses galing sa Diyos Ama. At saka nakita sa Diyos Ama nga walang aariing ganap sa kautusan ni Moses. Walang kautusan si Moses nga sarili. Yan guys. Kailangan nga ganapin natin ang pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya automatic na naiibig natin ang Panginoong Hesukristo. Kasi si Hesukristo, pag umiibig daw tayo sa tao nga kapwa natin, iniibig din natin siya. Iniibig din natin. Una natin iibigin ang Diyos, si Hesukristo. Paano niya nakita nga iniibig natin siya? Iniibig natin ang kapwa-tao. Diba? Iniibig natin ang kapwa-tao. So, pag iniibig natin ang kapwa-tao, automatic naibig natin ang Panginoon. Kaya hindi natin ibigin ang kapwa-tao pag hindi tayo
umiibig kang Hesukristo. Kasi hindi tayo makapunta siyang Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sabi niya, ako ang daan at katotohanan. Siyang ilaw na nga ang lahat niya nga mga sinabi sundin natin para makita natin ang iyang Ama at saka silang dalawa. Mapili tayo sa panahon sa hatol. Panahon sa hatol guys, mapili tayo. Dito lang ako, hanggang dito lang ako guys, kaya alam kong alam na ninyo na yan ang kautusan sa bagong panahon natin ngayon. At hindi na tayo natin balikan yung una kasi malito-lito na hanggang walang mapasok sa utak katulad sa mga Sabbath keeper na ngayon. Okay. Bye bye guys. Bye bye.